Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagkatapos mapalayas ang grupo ni Gabo sa bar na kanilang pinagtatrabahoan ay nag-away-away ang mga magkaibigan dahil sinisisi nila si Gabo na nagpadala na naman sa init ng ulo. Dahil sa mga sinabi ng kaibigan ay nagalit itong si Gabo at nag-walk out at hindi na malaya na may sumusunod pala sa kanya na dalawang tao na hindi niya kilala at sa kanilang pagharap at alam ng dalawa na ito na hindi nila kayang basta-basta na lamang isama itong si Gabo kaya kanila itong hinampas ng armas para mawalan ng malay at dinala sa hideout ng kanilang amo. Pagkagising ni Gabo ay lalaban na sana ito ng patayan sa mga dumukot sa kanya pero gulat siya na nakita ang boss ng mga dumukot sa kanya ay walang iba kundi si Tatang, ang dating kasamahan niya sa loob ng kulungan. Kasama rin doon si Tomas at si Mang Rodi. At itong si Tatang rin pala ang may mga pakana na mga paghihirap niya sa loob ng kulungan na sinusubukan ang tapang ni Gabo at si Tatang rin ang dahilan kung bakit nakalabas ng kulungan itong si Gabo. Pagkatapos ng 8 taon na pagkakulong na si Gabo ang tao na kinakailangan ni Tatang na si Gabo ang may husay, lakas at tibay ng loob at prinsipyo na may panindigan at may alok na trabaho itong si Tatang, ang leader ng Anino, 100,000 kada misyon dito sa kay Gabo. Pero dahil sa mga hirap na nadaanan ni Gabo doon sa loob ng kulungan, napakana rin ni Tatang ay hindi niya agad ito tinanggap na ayon sa kay Gabo ay kanya itong pag-iisipan. Samantala, si Samantha naman ay busy sa misyon. Ang pagtugis dito sa kay alias Tegre na iyon din ang ibibigay ni Tatang kay Gabo na kanyang misyon. Abangan natin ang pag-cross ng landas ng dalawa, Samantha at Gabo, dito sa Si Gabo.